Amen. God is good and all the time. Yan, salamat sa ating Panginoon at sa ating pag-umpisa, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa umagang ito. Naway kayo po magbigay ng katalino ng bawat isa upang salita po na aming ipahayag, Panginoon, ay maging blessing po ito sa bawat isa sa amin din, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na nandito po ngayon. At salamat po, Ama. Bless niyo po ang bawat isa. Ito ang dalangin. Pagpurit po salamat sa matamis malang Jesus. Amen. Ang pag-aralan po natin sa umagang ito ay matatagpuan po dito sa Psalms 127 verse 1 to 3. Psalms 127 verse 1 to 3. Basahin ko sa Ilocano. Napakaganda po sa Ilocano. No saan nga ni Yahweh iti mangbangon iti balay awan serserbi iti bannog dagiti mangpatak. No saan ani Yahweh iti mangsalaknib iti syudad awan serserbi iti panagwanawan dagiti gwardiya. Awan serserbi iti panaggagawa iti panagbiag iti nasapa babangon ken naladaw apan naturog ited ni Yahweh iti kasapulan dagiti ayaten na bayat iti pannaturog da. Dagiti anak sagot ni Yahweh da bunga ken gunguna ti maysa nga ina bunga ken gunguna ti maysa nga ina. So ti tetalin ti pagkinadala nito nga bigat. Is there anything in your life that has become important than God? Is there anything in your life that has become important than God? At dakad di pa kabsat, meron pa bang mas importante sa Panginoon sa buhay mo na higit pa sa ating Panginoon? So yun yung ating pag-aralan sa umagang ito mga kapatid. At titingnan po ninyo dito sa ating binasa sa Ilocano, no saan ani Yahweh ti mangbangon ti balay awan serserbi dagiti mangpatakder. So maliwanag mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay talagang pinalalahanan tayo na walang silbi ng lahat kung walang Panginoon. Kahit sa relasyon, sabi niya dito kahit sa pamilya, kung ang Panginoon ay hindi siya naging pundasyon, ang iso na iti pundasyon, iti biyag, awan serserbi, kung na natin, awan serserbi iti bannog, dagiti ng patakder. Nohan nga ni Yahweh tinang bangon na balay. So, mapalad pala mga kapatid na ang pamilya, ang kanilang sentro ay yung Panginoon. So, ano pa mga kapatid? Sabi niya ito, na no saan nga ni Yahweh iti mangsalaknib ti syudad awan serserbi iti panagwanawan dagiti gwardiya. So nakita niyo mga kapatid yung protection, yung blessing na ibibigay yung ating Panginoon tulad yung kinanta ni Brother Eliezer na yung blessing na sinasabi niya dito ay yung bang kasama niya yung ating Panginoon. Yung sabi niya, malapit sa akin yung Panginoon, yung ramdam ko yung pagbuhos ng blessing, yung protection na ramdam niya yung presensya ng ating Panginoon. Kaya ang lungkot yung kanta mga kapatid dahil parang nararamdaman niya yung feeling na nandyan yung Panginoon sa buhay niya. So ganun yung mga kapatid. Sabi niya dito, walang silbi kahit pa gwardyado yung bahay mo, kahit pa ikaw yung pinakamayaman, nandyan yung mga nag-aalaga sa'yo, merong gwardya sa bahay. Pero sabi niya dito, kahit pa nandyan, kung walang protection ng Panginoon, talagang may mangyayari sa buhay mga kapatid. So sabi niya ito, awan serserbi iti panagwanawan dagiti gwardiya. Dito verse 2 absat kung na ito awan serserbi iti panagagawa iti panagbiag tinasapa ibabangon ken naladaw apan naturog taited ni Yahweh ti kasapulan dagiti ayaten na bayat iti pannaturog da. So nakita niyo kapatid, napakaliwanag na wala nang mas halaga pa o mas prioridad dapat ang isang anak ng Panginoon kundi yung Panginoon mismo. Kaya minsan mga kapatid, kahit pa trabaho tayo ng trabaho, ang lalaki yung pera, yung sahod natin, ang lalaki yung natatanggap nating mga pera, pero parang ang dali lang maubos, parang dali lang kung hindi natin namalayan, bakit wala na? Bilis naman yung pera. Kasi mga kapatid, ay iba talaga kapag ginagamit mo ito sa Panginoon at talagang
Iba talaga pag binigay yung ating Panginoon. Sabi niya dito mga kapatid, yung mga iba nga, trabaho na ng trabaho, pero sabi niya ito, yung minamahal ng ating Panginoon, kahit natutulog sila, nakaprepare na yung blessing sa kanila mga kapatid. Natutulog na sila. Sabi niya dito, ure pa'y dagiti nagagagat nga trabaho, nasapad ang babangon ko na ito, ken naladaw apan naturog. Talaga nga, trabaho dalata trabaho, tated ni Yahweh, ti kasapulan, dagiti ayaten na. Bayat, iti pan naturog da. Kita niyo mga kapatid, kapag tayo po'y nasa Panginoon, parang ang dali lang yung mga blessing sa buhay po natin. Parang kahit kunti lang yung pera mo, pero ang hirap naman maubos. 'Di ba? Parang ang hirap maubos. Kasi nga, nadadagdagan yung pera mo. For example, ang pera mo ay 200 lang. Yan. Pero may nagbigay sa'yo ng dilata, sa kapitbahay, may nagbigay sa'yo ng mga relief goods, may nagbibigay sa'yo ng mga pangailangan mo. Hindi mo nagagastos. Ganun yung Panginoon mga kapatid. Hindi mo nagagalaw yung pera mo kasi may nagbibigay sa'yo. Ganun. Dahil ang Panginoon ay mabuti sa mga mahal niya. Pero ang gusto ng Panginoon mga kapatid ay mahalin din natin siya. Dapat ipakita na din natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Para sabi niya dito, para naman ang Panginoon ay, sabi niya dito, bayat iti panaturog da, dagiti anak na isaksagananan, dagiti blessing para kadakwa daw. So sabi niya dito sa verse 3, dagiti anak sagot ni Yahweh da, bunga ken gunguna timay sangay na. Di ba ang anak ay, sabi niya dito, gift, rewards, iti anak. Iso nga, narigat iti aganak, nang nangruna kadagiti babae, gumno, nasaklot dan, niggaman na daya, ubingan kat awanan daya bannog. Wala na yung hirap sa panganganak. So, ganun din mga kapatid. Tayong mga anak ng Panginoon, ay marami tayong pinagpapaguran, marami tayong hirap, marami tayong ginagawa na ng mga talagang, kumbaga, nahirapan din tayo. Pagkising mo sa umaga, manalangin ka, magbasa ka Bible, binibigyan mo ng oras yung ating Panginoon. So, minsan, sa schedule natin sa ating mga trabahong hirap, bigyan ng oras para sa Panginoon. Pero, kung priority mo yung Panginoon, sabi niya po dito, mas i-priority din ikaw ng ating Panginoon. So, titingnan pa natin dito mga kapatid, itong mga verse na ito, dito sa Luke chapter 24 verse 23, Luke chapter 24 verse 23, yan babasahin ko po. Luke chapter 24 verse 23, sabi po ng salita ng Panginoon, and when they found, and a certain of them which as went to the, mali yata yung Luke 24:23 pala. And when they found not his body, they came, saying that they had also seen a vision of angels. Bakit iba to? Nabali natin yung kabel ko. Dito ilatakon nga bisat. Proverbs chapter 28:20. Nagkamaliak siguro ni copy. Proverbs 28:20 absat. Yan. Sabi niya po diyan, 28. Yan. Sabi niya po dito, a faithful man shall abound with blessing, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. So nakita niyo absat, anak asyak iti nang iba karatan kabsat, isa uti apo. A faithful man shall abound with blessing. So sikaket faithful, sikaket aramid iti pagayatan iti apo, sinusunod mo yung kanyang kalooban, kagustuhan, sabi niyo dyan mga kapatid, shall abound with blessing. With many blessing. So, dyan mo lang mababasa. Sabi niya sa Tagalog, ang tapat na tao ay mananangan sa pagpapala. Lahat ng mga matatapat at sumusunod sa kalooban ng Panginoon ay talagang napakarami pong mga blessing, pagpapala sa buhay nila. Ngunit,
siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Kasi sabi niya nga dito, binasa natin, kahit pa trabaho ka ng trabaho, wala kang oras sa Panginoon, ay talagang hirap yung mangyayari sa iyo kahit marami kang pera. Kasi mga kapatid, hindi lang po pera nabubuhay ang isang tao. Sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God." Dahil ang salita ng Panginoon ay napakahalaga. Yung kaluluwa natin, napakahalagang palakasin, pakainin ng salita ng ating Panginoon. Kasi pag malakas ka, yung kaluluwa mo, parang ang gaan ng buhay. So, yun yung gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. A faithful man shall abound with blessing. Kaya nagtataka ka, bakit si brother, bakit si sister masaya sa buhay? Kahit naman ang hirap-hirap sa trabaho. Kasi nga mga kapatid, ay talagang pinagpapala ng Panginoon, hindi lang pinansyal, kundi sa kanyang physical, emotional, mga kapatid. Kasi masaya siya sa kanyang ginagawa dahil nandun yung gusto ng Panginoon, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. So, yun mga kapatid. Ano pa? Yan. Aralan natin dito pa sa Malakay chapter 2 verse 2. Yan, Malakay chapter 2 verse 2. Sabi po ng salita ng Panginoon, "If ye will not hear, and ye will not lay it to heart to give glory unto my name, saith the Lord." Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi nyo ilagak sa inyong puso upang bigyan ng kalulwatihan ang aking pangalan. Nuhan nyo nga daydayawon, itiapo ko na dito yung absat, pag hindi nyo sinasamba yung ating Panginoon. Sabi niya, "Ang mga hukbo, nagpasalamat nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpahin ang iyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi nyo inilagak sa inyong puso." Kita nyo mga kapatid? Napakahirap po yung blessing. Napakahirap po yung mangyayari po sa atin mga kapatid. Parang ang hirap ng ating buhay. Hindi tayo yayaman. Hindi tayo dadami yung ating yung pangailangan natin sa araw-araw. Kasi sabi niya dito, "I will curse your blessing." Kung natin English kabsat, "I will even send a curse upon you, and I will curse your blessing." Ang Panginoon mismo magpapadala sa iyo ng anong tawag nun sa Tagalog yung curse. Sumpahon, lunod. Yan. 'Di ba? Ang Panginoon mismo mga kapatid, itong Malakay chapter 2, kaya yung mga ibang mga Kristiyano, ibang mga naniniwala sa ating Panginoon, pag nababasa nila nito mga kapatid, kaya sila bigay ng bigay sa church, sila po ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Dahil nga mga kapatid, nabasa po nila totoo. Sa Malakay chapter 2 verse 2, ito mismong Panginoon nagsabi sa kanila, "Kapag hindi nyo ako sinamba, magpapadala ako ng sumpa sa inyo at pati yung inyong mga blessing ay susumpain ko." Totoo po ito mga kapatid. If you will not hear and if you will not lay to heart itong ating puso, hindi nating sinasamba yung Panginoon ng totoo, sabi niya nito, susumpain ko ang inyong mga kapalaran at pati yung mga blessing po ninyo. So nakita nyo mga kapatid, ng Panginoon ay hindi siya unfair. Fair po siya mga kapatid. Alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya kung gusto mong pagpalain ng Panginoon, simple lang sabi niya, kailangan yung ating puso ay bigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon mga kapatid. So ano pa? Yan. Ano pa mga kapatid? Dito sa Malakay 3:10. Yan, Malakay 3:10 naman mga kapatid. Sabi niya dito, "Bring ye all the tithe, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi niyo bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan." Kita niyo mga kapatid? Kapag nagbigay ka sa Panginoon, kapag sinamba mo yung Panginoon, pag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, talagang magbubukas yung mga blessing sa langit at talagang gagamit ng Panginoon ng mga tao upang may provide yung pangailangan mo at lahat ng mga kagustuhan mo sa buhay. Ganun yung Panginoon. Sabi niya, subukan nyo lang ako.
Kita nyo mga kapatid, minsan po pag tayo nagbibigay, nagaling sa ating puso, parang papalitan ng Panginoon pa ng duble-duble pa yan mga kapatid. Kasi nga ang Panginoon natin ay totoo. Walang pinagkaiba ng mga Diyos nung unang panahon at ngayon mga kapatid. Lalong-lalo na po yun, ang hirap ng buhay ngayon. Parang ang hirap magbigay. Pero alam nyo mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay, lalong-lalo na para sa Panginoon, ay ibibigay niya duble pa yan mga kapatid. So, sabi nga dito sa ating title, meron pa bang bagay na mas mahalaga sa ating Panginoon? Di ba kapag mahalaga, di ba binibigyan natin ng prioridad? Kapag mahalaga sa ating buhay, binibigyan natin ng priority yan. Kapag mahal natin ang Panginoon, dapat bibigyan din natin ng prioridad, mga kapatid. Lalong-lalo na po ngayon, napakahirap ang buhay. Di ba, mga kapatid? So, sabi niya pa dito, mga kapatid, dito sa Ephesians chapter 1 verse 3. Yan, Ephesians chapter 1 verse 3. Ito yung napaganda po na verse na makikita nyo po dito sa New Testament. Nasabi niya po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Kita nyo mga kapatid? Blessed the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Christ. Spiritual blessings. Kita nyo mga kapatid? Napakadami pong mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Spiritual blessing in heavenly places. Nandito pa lang tayo sa lupa, nakahanda na yung mga blessing natin sa langit. Nandun na yung mga blessing natin mga kapatid. So ngayon pa lang, ay tinetesting tayo ng Panginoon kung gaano tayo magbigay sa ating Panginoon. Sabi nga ng Thessalonians, kung wala kang maibigay, kasi sa pagbibigay hindi lang pinansyal. Itong mga taga-Thessalonians, sabi nila, wala kaming maibigay. Pero sabi niya, ibibigay namin una ang aming sarili. Diba mga kapatid, kahit nasa deep poverty sila, nasa kahirapan sila, walang-wala sila. Siguro sa 1 Thessalonians verse 8, chapter 8, mabasa nyo dyan mga kapatid na kahit napakahirap ang kanilang buhay, sabi nga, nasa deep poverty sila. Pero sabi nila, ang una po naming binigay yung aming sarili kaysa yung mga bagay na kaya nilang ibigay. Bigay muna natin yung ating sarili mga kapatid para sa ating Panginoon. Yun yung pinakamahalaga. Sabi nga ng Romans chapter 12 verse 1, na ibigay po nating haing handog buhay yung ating sarili. Yun yung the best na ibibigay natin sa ating Panginoon mga kapatid. So, sabi niya dyan, with all spiritual blessing, yan, agagatil natin yung matak. Dan siya ng kagat. So, mahalaga po yun mga kapatid. Kasi, hindi lang po blessing at ang ibibigay sa atin ng Panginoon, kundi protection. Alam niyo mga kapatid, ito yung dalawang bagay na mahalaga. Blessing at protection. Kapag marami kang blessing, kailangan mo ng protection. Di ba? Kapag marami ka ng pera, yung tao lumalapit na sa'yo. Marami nang mangungutang, marami nang siguro may plano ng magnakaw sa'yo kasi marami ka ng pera. Pero kapag nandun yung blessing, yung protection ng ating Panginoon, talagang napakaganda po yun mga kapatid. Sabi nga dun sa ating unang binasa, sa Psalms 127, na talagang Panginoon ay talagang, sabi niya doon, kapag ikaw ay ginagawa mo yung gawain ng Panginoon, ay ipine-prepare niya yung para sa iyo. Di ba? Para sa iyo na ibibigay sa atin ng Panginoon yung sapat at yung talagang para sa atin mga kapatid. Kahit pa natutulog tayo, nandun na, nakaprepare na. Kahit pa yung bang wala kang magandang trabaho, pero talagang yung blessing ng Panginoon ay nandyan, talagang ipoprovide niya yung pangangailangan natin. So ganun yung gusto ng ating Panginoon mga kapatid. So, ano bang mas mahalaga pa para sa ating Panginoon, sa buhay po natin? Sabi niya po dito. Dito sa 1 Corinthians 15:53 mga kapatid, ito yung ating binabasa lagi, pero ito yung pinaka magandang verse. 1 Corinthians 58 mga kapatid, 1 Corinthians 15:58, therefore my beloved brethren,
So ito po yung, pag sinabi pong therefore, ito po ay conclusion. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Magpatuloy kayo mga kapatid, minamahal, magsitatag kayo. Sabi niya, huwag makilos na laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Kita niyo mga kapatid, ito yung pinakamagandang verse dito sa 1 Corinthians. Dito sa Corinthians mga kapatid. Dahil ito yung sinasabi niya po dito na maging matatag ka lang. Kasi nga, ang sa pagsunod sa ating Panginoon, napakahirap. Hindi easy. Sabi nga yung nabasa ko sa Facebook, hindi po easy sumunod sa ating Panginoon. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming mga tukso, maraming mga struggles, maraming mga iniisip, maraming kinatakutan, maraming mga bagay na gumugulo sa isipan kasi nga malapit, parang ang lapit-lapit yung nandyan si Satanas na ayaw niyang maglingkod ka sa Panginoon. Pero sabi niya dito, magpatuloy ka lang. Unmovable, hindi matinag. Always abounding in the work of the Lord. Patuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. For as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng bagay ay makakaya po natin dahil nga lahat yun ay, kumbaga, hindi masasayang ng hirap po natin mga kapatid. Sabi ko nga, nung one time ay talagang merong isang matanda na talagang ang layo pa yung kanyang pinagalingan, nagsakay siya ng ng van, kasama ko at bumaba dyan sa Sanchez para lang maglingkod sa ating Panginoon. Kita niyo mga kapatid, talagang kapag mahal mo yung Panginoon, gumagawa ka ng paraan para may pakita mo na mahal ka ng Panginoon. Kapag ka nag-e-effort ka, alam nyo, pag nag-e-effort ka para sa Panginoon, parang nandun yung blessing ng ating Panginoon. Ganun din kapag nag-e-effort ka sa mahal mo, di ba, nasasiyahan siya. Kahit na umuulan, pumupunta ka sa bahay nila. Kahit na maulan, nahirap ang daan, pumupunta ka pa rin, pumapasyal sa bahay nila. Natutuwa yung mahal mo. Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, natutuwa yun. Kahit hirap na hirap ka na sa oras mo, tinetext mo pa rin siya. Kahit na hirap ka na, kahit makatulog ka na, kinachat mo pa rin siya kasi nga nagbibigay ka ng effort sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Pero sa Panginoon din, ganun din mga kapatid. Kahit na maulan na, kumukulog na, maraming mga iniisip na problema, pero sinasamba mo pa rin siya, pinaglilingkuran mo pa siya, talagang nagpipray ka, kahit na makakatulog ka na, nagpipray ka pa rin, kahit na tinatamad ka na, nagbabasa ka pa rin ng Bible, kitang-kita at nararamdaman yun ng Panginoon. Kapag nakita niya yun mga kapatid, ay talagang i-bless ka ng Panginoon. So, ganun yung Panginoon mga kapatid. Alam niya kung ano yung ating mga ginagawa. Diba mga kapatid? So, yun lang yung sabi ng Panginoon. So nga, yung sa ating pinag-aralan mga kapatid, is there anything in your life that has become important than God? Meron pa bang mas importante sa Panginoon sa buhay mo mga kapatid? Kasi kung meron pang mas importante, tanggalin mo na yan. Kasi dapat ang pinakauna na dapat po na importante sa buhay mo ay yung ating Panginoon. Sabi nga yung nabasa ko mga kapatid, ang Panginoon is not part of our life. It is our life. Ang Panginoon hindi parte ng buhay natin. Siya yung buhay natin mga kapatid. Hindi siya parte, hindi siya bagay sa buhay natin na bibigyan mo lang siya ng halaga kung gusto mo. Hindi mga kapatid. Ang Panginoon is not part of our life. It is our life mga kapatid. Siya yung buhay po natin. Kaya sabi niya dito, is there anything in your life that have become important than God? Meron pa bang mas importante sa Panginoon? Kasi kung meron importante, ang tawag diyan mga kapatid ay idol. Yan, nabasa ko lang kanina to mga kapatid. Post ni Pastor Eusebio. At na-bless po ako doon mga kapatid. At timing doon sa aking topic at kinuha ko yung ginawa kong title. Kasi totoo po yun mga kapatid. Kung meron mang mahalaga kaysa higit sa ating Panginoon, ang tawag doon, idol mga kapatid. So tanggalin na natin yon. Ang gawin natin, dapat ang Panginoon ay siyang mas importante sa buhay natin. Kapag ginawa mo yan mga kapatid, hindi ka magsisisi. I-bless ka ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, a faithful man shall abound with blessing. Talagang pag-upawin ka ng Panginoon ng mga blessing, kahit maliit lang na blessing,
pero tuwang-tuwa ka. Bakit? Kasi alam mo galing sa ating Panginoon. Yan. Parang ang sarap gastusin kung binigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi alam mo na bibigyan ka pa at bibigyan ng Panginoon. Kasi nga tayo po ay channel of blessing lamang. Ang Panginoon nagbubukas. Ito yung blessing sana sa langit, galing sa langit. Ibaba sa atin yung blessing, daanan lang tayo, mga kapatid. Dumaan sa atin yung blessing at ibibigay din natin sa iba. Ganon din, mga kapatid, yung kapag nagbigay ng Panginoon sa'yo at hindi mo binigay sa iba, hindi mo ginamit sa kanyang gawain, hindi mo ginamit para sa ating Panginoon, ay ang hirap yun, mga kapatid, kasi nai-stack yung blessing. Hindi mo binibigay sa para sa ating Panginoon, mga kapatid. Nasa iyo lang yung blessing, hindi nai-stack lang. Dapat patuloy mong bigyan ka ng Panginoon, patuloy mo ding ibigay sa iba. Para mga kapatid, daluyan lagi ng ating pagpapala. Kasi pag nakita ng Panginoon na hindi mo binibigay para sa Kanya, i-close yung Panginoon, yung bintana ng pagpapala sa langit, at hindi ka na makakatanggap ng mga blessing, mga kapatid. So tayo po ay daluyan lamang ng pagpapala. Yes, ang hirap ng buhay, ang hirap ng ang pagbibigay. Pero mga kapatid, meron tayong ibibigay na mas higit pa yung ating buhay. Ang pagbibigay hindi lang pinansyal. Ang mas importante, yung ating buhay, mga kapatid. Nahaing buhay, sabi po ng salita ng Panginoon, because your labor is not in vain in the Lord. So, yun lang, mga kapatid. Is there anything in your life that has become important than God? Kung meron man, tanggalin na natin, mga kapatid. So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito na napag-aralan po namin, Panginoon, na mas mahalaga ka sa lahat, Panginoon. Maraming salamat sa mga anak po ninyo nandito po ngayon na binigay ang kanilang oras, binigay, Panginoon, ang kanilang buhay upang ikaw paglingkuran sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Tunay nga, talagang ikaw ay Diyos na buhay, na talagang hindi nyo po kami pinababayaan at fair ka, Panginoon, sa lahat. Talagang naniniwala po kami, Ama. Talagang kahit pala kami po ay natutulog, ay nakaprepare na yung mga blessing na para po sa amin, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Dahil hindi nyo po kami pinababayaan, mga kapatid. Sa lahat ng oras, mga Panginoon, maraming salamat po, Ama. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Marami po kami pakukulang sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay. Inaamin po namin, Ama, na nagkakamali po kami. Pero hindi ito nagiging hadlang upang ikaw paglingkuran. Marami pang mga panahon, oras na dapat po namin igugol sa paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga kapatid po namin nandito. I-bless niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang bawat isa. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Especially po sa COVID na talagang meron na naman, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Ama. Kailangan po namin ang iyong protection. Kailangan po namin ang blessing na nanggaling po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. At naway naging blessing ito sa akin at sa mga nakinig din po, Panginoon. I-bless niyo din po sila. At ito aming dalangin, papurit po salamat sa matamis pa Jesus. Amen.